Pasensya na po kayo dahil kailangan po nating ipamahagi yung information na nakalap natin sa ngayon dahil medyo hindi maganda yung nasagap natin na balita, hindi chismis, kundi hindi chismis, sabi ko kasi nanggaling po mismo ito sa CIC at medyo hindi talaga siya maganda. And hopefully, wala kayo sa mga ganitong stream o kaya naman wala kayo sa mga ganitong programa o wala kayo sa mga ganitong deal sa kasalukuyan. At kung nandito man kayo, what are the other factors na po pwede niyong puntahan? What are the other programs na po pwede niyong puntahan para makarating dito sa Canada? There are other factors, there are other programs na pwede niyo naman talagang subukan, na pwede niyong i-venture later on kahit na wala itong mga programang ito. Dahil ang mga programang ito ay kumbaga temporary at pilot program lamang, pero nakakalungkot pa rin dahil marami sa mga kababayan natin na talaga ang tinitignan pa rin yung ganitong programa para sa kanilang kumbaga pathway naman na makarating dito sa Canada at manirahan ng tuluyan dito nga sa Canada. So, hindi na natin babanggitin yung iba pang programa, siguro sa ibang vlog na lang kasi mahaba-haba yung talakayan sa mga ibang programa at bibigyan ko na lang ng ibang attention yon, no? So, dito muna tayo, dalawa muna tayo. Sabi po sa tweet ng IRCC, last call for the Rural and Northern Immigration Pilot, RNIP. So candidates, August 31, 2024 is the last day to submit your permanent resident application through the RNIP. For RNIP, apply for Permanent Residence Canada. As this pilot comes to a close, we would like to give a huge thank you to all the RNIP communities for their participations. The NBDCC, Resourceful City, Timmins EDC, City of Susan Marie, Thunder Bay Community Economic Development Commission, Economic Development Brandon, Altona Rhineland RNIP, Musjo Chamber, Claire's Hometown. Stay tuned for more details about the new Rural Community Immigration Pilot and the Francophone Community Immigration Pilot. So, ibig sabihin, kung nakapasok po kayo before August 31, 2024 at meron po kayong application dito sa RNIP, ibig sabihin pasok po kayo. Pero, after po ng tinatawag nating date na binanggit na natin at magsasubmit pa lang yung mga employer na kumuha sa inyo, hindi na po kayo masasama. Yan po ang malinaw na sinaad ng immigration.ca. Comes to close, sabi niya. Kasi pilot program lang po ito para matulungan yung mga rural at maliliit na bayan ng Canada na makatulong din sa immigration process at mapalaki yung kanilang turnout naman o yung immigration o kaya naman labor force, no? So, nakakalungkot man isipin pero mag-i-end na. Pero ang sabi po doon, abangan po ninyo yung Francophone. So, Francophone, from the word Francophone, ibig sabihin po, this is French community naman. So, ibig sabihin, they're focusing now hindi sa mga English community, kundi sa mga English rural area naman. So, kung kayo po ay may knowledge and mayroon pong kaalaman sa pagsasalita ng wikang Pranses at meron po kayong bilingual na French and English, Francophone, ibig sabihin, pwede po kayo dito. Ibig sabihin po nito, hantayin nyo lang po yung mga requirements and procedures doon sa New Immigration Rural Immigration Pilot Program. Pero sabi nga natin, focus na hindi na ito Canada-wide. Yung kasing nauna na RNNP, that is Canada-wide sa mga English and Francophone community. Pero ito, nasusunod ngayon, nabubuksan nila is on the Francophone communities o sa mga French communities na lamang. So, abangan natin yon, ano? So, August 31, ngayon na. Ibig sabihin, siguro, ngayong napapanood ninyo yung vlog natin na ito, sarado na sa mga ilang communities yung tinatawag nating RNIP. Isa pa na isasara na at sinara na habang pinapanood nyo po yung vlog natin, isinara na dahil wala na po, close na ang pagsasubmit o pag-apply sa ganitong programa, yung tinatawag nating visitor's visa to work permit visa to permanent visa, no? So kung kayo ay tourist na nag-apply noong mga nakaraang panahon, kasama po kayo dito. At sa mga mag-a-apply
after ng date na babanggitin natin mamaya, hindi na po kayo kasama. So, tingnan po natin. So, sabi po ng Immigration News Canada, Canada ends visitor to work permit policy effective August 28 na sinulot po ni Saturday Baines. Sabi po dito, Ottawa, August 28, 2024, in a significant policy shift, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, or IRCC, has abruptly ended the temporary public policy that permitted visitors to apply for work permits from within Canada. This policy is effective today, August 28. This policy was actually set to expire on February 28, 2025. However, in an expected move, IRCC has decided to terminate it early, effective immediately as of August 28, 2024. However, IRCC has clarified that applications submitted before August 28, 2024 will still be processed under the now defunct policy. The policy originally introduced in August 2020 as a response to the COVID-19 pandemic has been lifeline for many foreign nationals to transition to worker status. However, its termination marks a new phase in Canada's immigration landscape, closing the back door for ingenuine visitors to exploit the policy. Ngayon na sinushoot natin yung vlog natin, today is August 29, 2024. So, ibig sabihin, kahapon pa nag-end yung policy na visitors visa to work permit visa. So, ibig sabihin, yung mga magpapasa po o nagpasa ng application nila before August 28, 2024 can be accepted by the federal government or the IRCC. Pero kung halimbawa, magsasubmit kayo after August 28, kung halimbawa ngayon, na ipasa ng employer ninyo yung inyong application o naghanap kayo and then nakahanap kayo ng yung employer ninyo and then paprocess nila yung LMIA nila, hindi na po tatanggapin yung inyong application. So, ibig sabihin po, pwede na po na mapauwi na kayo pagkatapos po ng tinatawag nating visa duration ninyo. For instance, kung 6 months, kung 1 year, at hindi po kayo nakahanap ng employer ninyo at ng work ninyo na makapagbibigay ng LMIAs para sa inyo after August 28, 2024, there's always a tendency na pauwiin na po kayo. And then, you can apply for another program. Yun naman po ang kainaman doon. It's not the end of the world, no? So, kung na-process, nabigyan kayo ng, kumbaga, application before August 28, 2024, it means na kailangan po na may process ng employer ninyo up to the end. Pasok pa rin po kayo doon. If kung na-process po yung inyong application. Kung nakapag-apply na po yung employer ninyo ng LMIA o kaya naman ng provincial nomination, depende po kung saan po kayo naroon. So, ibig sabihin, papasok pa rin po kayo sa program na yun. Pero after that, wala na. So, ano ba yung dahilan nila? Let's see. Okay, reasons for determination. The decision to end the policy ahead of schedule has been framed as part of the IRCC's broader effort to manage the number of temporary residents in Canada and ensure the integrity of the immigration system. According to the official press release, there were worries that some people might use the policy to deceive foreign nationals into working without proper authorization. IRCC has emphasized the need to recalibrate the temporary resident population in Canada, which has grown significantly since the onset of the pandemic. The government is now focusing on maintaining the balanced and fair immigration system that aligns with country's long-term economic and social goals. So, ibig sabihin po nito, talagang tineterminate nila that their term was like termination, So, talagang tatanggalin na yung ganung programa unless magkaroon uli ng pandemic at magkaroon ng ganung programa. Sana hindi naman, So, ibig sabihin lang po nito na so parang gusto nilang ibalik yung mga talagang basic na program ng Canada, yung unti-unti pero tuloy-tuloy, parang ganun. Kasi ang nangyari, sabi nga natin, talagang bulwak, talagang dagsa ang mga nag-apply sa iba't ibang programa, RNIP, visa, visitors visa to work permit, yung student talagang dumagsa ng marami at nagkaroon nga ng malaking programa. Refugee, claimant, something like that. Yung isang balita nga nung nakaraan ay from 3
800,000 to 600,000, parang ganun. So, ganun kalaki yung sa isang province lang yun, ha. So, unless na talagang bababaan nila ngayong mga susunod. So, ibig sabihin lang po nito na hindi naman isinasara ng Government of Canada yung kanilang immigration process and system para sa mga kababayan natin at para sa mga ibang lahi na gustong manirahan dito sa Canada. Bagkus, iaayos lang uli nila dahil nga nangyari ang mga ito dahil sa pandemic nga. Pero unti-unti na nilang ibabalik doon sa dating mga programa na medyo mas mabagal ng kaunti pero sure at tuloy-tuloy. Parang gano'n, no? According to their target naman talaga ng pagdating ng mga tao, no? So, kaya unti-unti nilang ini-slice yung mga iba't ibang programa na nagsulputan post-pandemic. So, I hope hindi kayo nawalan ng pag-asa. Marami pang way para makarating dito sa Canada. Yung mga traditional way natin, balikan po natin. Siguro, sa mga susunod na vlog natin, balikan natin yung mga traditional way para makarating po dito sa Canada ng wala tayong pag-aalinlangan at hindi tayo nag-up. So, again, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.